Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 20, 2025. At pag-usapan po natin, ito po naging pahayag ng mga sumusuporta sa makakaliwang grupo. Ito po ay si Teddy Casino. Sabi niya po, hindi daw po welcome ang PBBM supporters at Duterte supporters sa rally nila sa November 30, 2025. Alam niyo, kung ako po tatanungin ninyo, wala akong pakialam sa rally nila, no? Bago tayo magpatuloy dyan sa komento, ito po yung kanyang pahayag eh. Welcome po ang lahat ng galit sa korupsyon at naghahanap ng pananagutan. Ang hindi lang po pwede sa Luneta ay yung nagdedepensa kay BBM at nais gawing presidente si Sara. Sabi ni Bagong Alyansang Makabayan, Chairperson Teddy Casino. Ganito kasi ang punto, Teddy Casino. Although para sa akin irrelevant ka, pero kailangan nating pansinin kahit paano. Walang ganitong issue, walang malawakang paglaban sa korupsyon kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Fact po yan, katotohanan, at hindi nyo yan maikakaila. Walang sino mang presidente sa nakalipas na panahon, kahit sinong presidente, simula sa pagkakatatag ng Republika ng Pilipinas, no? Walang sino mang pangulo ang nakagawa ng ginagawa ngayon ng ating pangulo na halos lahat binangga para lamang masiwalat ang korupsyon sa gobyerno. Kaya kung nangangailangan ng pagdepensa si Pangulong Bongbong Marcos, bakit mo aalisin sa amin yung mga PBBM supporter, Teddy Casino? Kinakailangan ng depensa ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa mga DDS at partikular din sa inyo, na wala yatang tamang gobyerno. Lahat ng gobyerno kinalaban ninyo, lahat na lamang ginawa nyo ng rally. Lahat tinangka ninyong patalsikin, pero hindi kayo magtatagumpay. Pangalawang punto, wala, partikular sa akin bilang PBBM supporter, ang nais lumahok sa mga tulad mong tao at mga kagaya mo nga na sumusuporta sa makakaliwang grupo. Wala namang problema sa akin kung sabihin ko ito, di naman ako bahagi ng gobyerno eh. O nire-red tag natin ito si Teddy Casino. Kasi itong mga ganitong tao mga tol, mga mapagpanggap ito na kunyari kapayapaan ng hanap pero karahasan talaga ang nais. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng karahasan, maaagaw nila ang gobyerno. Sila yung nangangaral ng kapayapaan pero ang ginagawa sa katotohanan ay karahasan. Puro salita lamang ito, maboboka, magagandang pananalita. Pero yung mga grupo niya at ng mga sumusuporta sa mga makakaliwang grupo, violence ang hangad ng mga ito. Kasi yun lamang ang tanging kaparaanan para makakuha sila o maagaw nila ang pwesto sa gobyerno. Hindi nila kayang manalo sa isang demokrasyang proseso. Hindi nila kayang manalo sa isang tamang halalan. Marami nang nagtangka, kumandidato sa pagkapangulo, kumandidato sa pagka-vice-presidente, pero hindi nagtagumpay. Kasi alam naman ng majority ng mga Pilipino kung ano karakas ninyo, Teddy Casino. Nung nangyari nga lang nung September 21, 2025, di ba? Sa kaguluhan dyan sa Mindiola. Sino yung natamaan ng bato? Yung Renato ba yun? Isang, kung hindi tayo nagkakamali, maaaring kasapakat din nila sa galawang makakaliwa. Tinamaan sa mukha. Ano ang presence niya doon? Ano ang ginagawa niya doon? Bakit siya nandoon? Para manggulo. Para mag-udyok ng kaguluhan at eventually, hoping sila na maagaw ang pwesto sa lehitimong nakaupo sa gobyerno. Ikatlong punto, Teddy Casino, hindi kami nangangarap na makasama ang mga DDS na tatanga-tanga, Teddy Casino. Kaya wag mong sabihin sa amin na hindi kami welcome dyan dahil kami hindi talaga pupunta dyan. Kung pumunta ang mga Duterte supporters, bahala kayong magsama-sama. Ayaw naming makasama ang mga tatanga-tangang tao. Ngayon, hindi naman yan ang kahalagahan ng ating topic, pero yan po yung naging titulo natin. Dako tayo sa mas mahalagang punto sa oras po na ito. Ang tanong, meron bang destabilisasyon sa kasalukuyan? Ang sagot, meron. No other than the Secretary of National Defense, Gibo Teodoro, admitted na merong talagang destabilization, an active threat sa ating gobyerno. Sa panayam sa kanya ni Anthony Taberna and Jerry Baha kanina, yan po ay inamin nito pong si Secretary Gibo Teodoro. Pero syempre may mga chismoso katulad po nitong si Ramon Tulfo na sumisigunda sa mga ganyang pagkakataon. Sabi ni chismosong Ramon Tulfo, there are talks of military junta. Hindi naman mawawala yan.
Kasi ang daming mga retirado ngayon na nagtamasa sa panahon ni Duterte kaya sila ngayon sumusuporta para maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo ang isa pang dito, Duterte. O kaya sinisikap nilang kausapin yung mga military po natin na tumalikod na sa Commander-in-Chief at i-install bilang presidente si Sara Duterte. Pero ang nakakatawa dito sa mga ganitong uri ng tao ay ang paniniwala nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay weak. O katulad, merong nag-comment po dito. Sabi nung isang nag-comment, weak si Pangulong Bongbong Marcos, sinigundahan nitong si Ramon Tulfo, he is, sabi niya. Ang tanong, meron bang weak na hanggang ngayon presidente pa rin ng Pilipinas? Almost 4 years na. Ang daming pagtatangka na ginagawa pero nananatiling presidente ng Pilipinas at ang suporta ng armed forces ay napakalakas para sa kanya bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa, meron bang weak na lumalaban sa korupsyon na hindi nagawa ng napakaraming presidente sa nakalipas na panahon? Pangatlo, meron bang weak na nakapagpakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nakang teteng naman na yan na mga naratibo ng mga ito. Pero pakinggan po natin at nabibuisit ako ang ingay ng mga aso, pakinggan po natin ang pahayag ni Secretary Gibo Teodoro kanina. Meron po bang active destabilization efforts now? Ay, hindi malayo yun. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi. Meron talaga. Kasi ang active destabilization, gagana yan. Kapag binigyan ng political issue, kumbaga sugat ito, binigyan mo na sugat ang mikrobyo, talagang talagang sasakyan yung sugat, no? Hindi mo matatanggihan na meron. Pero gaano kaseryoso ito? Destabilisasyon sa ilalim ng batas kasi hindi ba yung salungatan sa politika ay nakaka-destabilize yun ng sadya, no? Kasi binibigyan mo ang taong bayan or isang political party or isang political na tao ng pagkakataon na ituwid ang tingin niyang pagkakamali at ito'y makaka-destabilize. Pero yung destabilize na agaw ng poder ng gobyerno na hindi dadaan sa legal na proseso or sa halalan, iyan ang hinihikayat ng iba. Lantaran naman nilang sinasabi. Di ba? At yan ay hindi naayon sa batas at hindi naayon sa pagtatatag ng isang batang republika. Sino po ang who stand to gain, to benefit from destabilizing the government? Kung sino ang... Siyempre, hindi sasagutin, hindi papangalanan ni Secretary Gibo Teodoro yan. Pero tayo, magpangalan dito. Sino ba magbe-benefit kapag natanggal si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba si Sara Duterte? Sino ba yung mga nananawagan ng pag-aaklas? Sino ba yung mga nangungumbinse sa armed forces? Di ba mga Duterte supporters? Hindi naman may kakaila yun na ang makikinabang kung sakasakali si Sara Duterte at ang mga sumusuporta rito. Alam niyo, itong mga supporter ni Sara Duterte kapag naging pangulos si Sara Duterte, sigurado may kapakinabangan ng mga yan. Nakakakuha na yan ng mga posisyon sa gobyerno. Kaya bagamat hindi sinasabi dito ni Secretary Gibo Teodoro ang pangalang Sara Duterte, para sa akin, si Sara Duterte yan at ang mga sumusuporta sa kanya. Sino ang mga padrino na iluluklok? Or kung sino ang mapapaboran nito. No, maraming paraan. Kasi PNP, NDF nga, hindi ba, destabilizing yun. Gusto nila ang partido nila. Kaya nga nagtataka ako dun sa ibang mga politiko na banat ng banat sa CPP, NPA, NDF, sa kanang kamay, sa kaliwang kamay naman, nakikipag-ugnayan sila na may ma-agreement pa sa Chinese Communist Party. Yan nabanggit ni Secretary Gibo Teodoro. At alam niyo nitong mga nakaraang araw, maraming mga ugong-ugong na itong mga rally, partikular sa pangunguna ng mga Duterte supporters, ay funded di umano ng China. No? Di umano kasi hindi naman tayo sigurado, chismis lang naman yon. Maliban kung merong ebidensya na magsasabi talaga na ito ay funded ng China. Pero pag-usapan natin yan. Ang mga sirkumstansya kasi ay pabor para po sa naratibo ng China.
ang pagsasabi, partikular ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos na drug addict si Pangulo ay naratibo na pinangunahan ni Rodrigo Duterte na alam naman natin na tuta ng China. Wala silang maibato kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang katotohanan kasi, hindi nila makita na merong korupsyon na ginawa si Pangulo. Hindi nila maibato ang anumang dumi sa Pangulo maliban sa mga luma nilang naratibo katulad ng pagpapaalala sa publiko na gumagamit daw po ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ay nakakatulong ba sa bansa? Siyempre hindi. Bagkus, sino ang natutulungan nito kung sakasakali? Ang naratibo po ng China. And hoping sila na sa pamamagitan ng mga maling impormasyon na yan at kasinungalingan, matanggal sa Pangulo, matanggal sa pagkapangulo si President BBM at mauupo, syempre kung tuta ang ama, tuta din ang anak. Kaya ako ay agree dito sa observation ng isang political comentarist na si Edmund Tayaw. I do not know kung anong political affiliations nito. Pero malinaw po dito sa titulo pa lamang ng bahagi ng interview na ito na naka-upload sa One News PH. Drug claims versus Marcos follow China's playbook. Pakinggan natin ang interview po sa kanya. Good morning. Thank you for having me. All right, Prof, let's start off with the issue of, former ES Lucas Bersamin's claim na hindi daw siya tinanggal at malaki niyang claims that he was removed. What do you think's happening here? Ako, hindi ko kagad na i-advance. Hindi ko pa kasi napanood talaga tong video na to. Sabay-sabay natin panoorin. I-advance natin doon sa pagsasalita ni Amy Marcos kay Pangulong Bongbong. Hindi pa ako maintindihan. No? Talagang kukuha ka ng tao na malapit sa'yo. Correct. Kasi ulit yung sistema himself. No? I mean, not so much because sasabi nating malinis. Because I think he's in a far better position to determine that, and I will, of course, defer to him. He's not just an ombudsman. Speech ng kapatid ni si Senator Amy Marcos, and of course, no sister ng ating Pangulo during the peace rally of INC has become headlines of international news yesterday. What do you think is going to be the effect on this in our country? Politically, economically? Alam mo, two takeaways, Angela. No? One, you mentioned about the speech. I don't know whether we can even call that a speech. No? And sabihin na natin na totoo yung sasabihin ni Senator Amy. It leaves a bad taste in the mouth, so to speak. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi Pilipino yung ganitong paraan Kasi kung merong problema, no, lalong-lalo na sa magkapatid, at yun ang nakakalungkot dito, magkapatid ito. Hindi ba ninyo pwedeng pag-usapan yan? No? Meron pang mga babalikan ko yung dito. Tunto ako dito sa mga to, akala nila nabibwisit nila ako Baka sila nabibwisit sa akin, no? So, ang sinasabi ko lang, no, sabi nila magkapatid daw, so kailangan daw paniwalaan natin. Sabi ko, ako matanda na ako. Kaming magkakapatid, magkakasama kami nung kami mga bata, and therefore we actually know what's going on in our individual lives. Pero eventually, pag nagtatrabaho, nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, eventually, hindi mo na alam talaga kung ano nangyayari, no? And tama. Bago natin ipagpatuloy yan, meron akong gustong basahin post ni Fiscal EJ. Kaugnay ng, sabi niya nga, hindi maituturing na talumpati Kasi actually, yung mga tinura ni Senador Amy Marcos ay wala talagang kakwenta-kwenta At ipaalala ko lamang sa inyo, no, para muli kayong magalit. Ito po kasi, yung tinura na yon ni Amy Marcos noong siya'y nagsabi, hindi katumbas na talumpati, natin na nagkaroon na ng drug Ni Senador ay Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ng pamilya. Seryoso. By the way, ito pong live stream na ito ng Iglesia ni Cristo nung oras na yan ay wala na po. Deleted na po ito sa kanilang YouTube channel. Na-save na lamang ng mainstream media. Kaya hindi nyo na ito makikita. Siguro ang simpleng dahilan lang dyan, katulad nung sinasabi ni Anthony Taberna na hinayjack o inambush nitong si Amy Marcos yung pagtitipo ng Iglesia ni Cristo na hindi talaga daw nila alam na ganyan ang sasabihin nitong si Amy Marcos. And in fact, libelous talagang ang remarks na yan ni Amy Marcos kaya marahil ayaw nilang madamay kaya tinake down nila ngayon yung live stream. At dito na lang natin panoorin. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kami magkakapatid sa ibang bansa.
Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Salan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Lumala ang kanyang paglulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa noong 2016. Sabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher. At saka na lamang sagipin ang mga user. Ngayon, sa legal standpoint, hindi tayo abogado, kaya gagamit tayo ng legal standpoint or view nitong si Fiscal EJ. Ano ba ang epekto niyang hindi talumpati? Categorize nitong si Mr. Tayaw sa ginawang pananalita na yan nitong si Amy Marcos. Basahin po natin ang post ni Fiscal EJ. Legal analysis. Are Senator Amy Marcos accusations enough to prove that President Bongbong Marcos is a drug user? Ito legal po ang pinag-uusapan dito. No, hindi dahil magkapatid sila o kung ano. Ibig sabihin kung katanggap-tanggap ba ito sa korte o sa harap ng batas sa madaling paliwanag. Short answer, hindi. What counts as evidence of drug use under Republic Act 9165? Para mapatunayan ang drug use, kailangan ang positive drug test, testimony based on direct personal knowledge, physical or documentary evidence like drug paraphernalia, videos, photos, etc. Amy's statements have none of this. Are her statements direct evidence? Hindi rin. Direct evidence requires personal sensory perception. Meaning, gumamit ka ng mata, panlasa mo, pangamoy, yung nakita mo, naamoy mo, narinig mo, etc. Pero ang pahayag lang niya ay, matagal ko ng batid, lumala ang pagkalulong, kasama siya sa listahan. These are mere conclusions. Wala siyang sinabi na I saw him use drugs. Even if a person seems believable, the law is clear. Hindi sapat ang paniniwala para maging ebidensya. Courts do not treat as evidence ang mga political speeches, rally statements, family disputes, personal belief, or general accusations. At kahit kapatid pa niya si BBM, credibility alone is not proof. Moreover, political motive weakens her statements. Marcos family infighting, pro-Sara versus pro-BBM political conflict, personal grievances. Motive does not automatically make the claim false, pero binabawasan nito ang bigat ng pahayag bilang ebidensya. Also, the 2016 drug list is not proof. Kahit ano pang sabihin niya tungkol sa listahan ni Duterte, it was extrajudicial, never verified, proven to contain inaccuracies with little or no evidentiary value. Lastly, public accusations are not evidence. Hindi ito confession ni BBM. Accusation ito ng ibang tao. Amy did not present lab results, medical records, sworn statements, corroborating witnesses, dates or specific circumstances. Amy's accusations, therefore, cannot legally prove that President Marcos is a drug user. They are mere allegations, not proof. Yan po, kaya hindi titindig sa harap ng batas ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ngayon, assuming for the sake of arguments na gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos, is it grounds for impeachment or filing criminal case kay Pangulong Bongbong Marcos? Yung ikalawang tanong natin, malabong mangyari dahil alam naman natin na ang presidente ay meron pong immunity from suit. Hindi pwedeng sampahan ng kaso sa panahon ng kanyang panunungkulan.
Impeachment. Ipinaliwanag sa atin ni Professor Antonio Contreras na ang paggamit ng illegal na droga ay hindi sapat na batayan para ma-impeach ang isang Pangulo ng Pilipinas. Ito for the sake of arguments lang. Dapat mapatunayan na ang paggamit niya ay nakaapekto sa kanyang mga decision making, sa kanyang pamamahala bilang Pangulo ng Pilipinas. And alam naman natin na ang mga decision making ni Pangulong Bongbong Marcos for almost 4 years as President of the country ay napakaayos. Hindi yan may kakaila. Kritiko lamang na bulag ang nagsasabi na ang mga desisyon ni Pangulo ay sablay. Napakamalumanay sa lahat ng pagkakataon, hindi gawi ng isang gumagamit ng illegal na droga. Hindi violente. Never nating narinig ng hindi magandang salita si Pangulo o nagpakita ng meltdown sa harapan ng publiko. Unlike ng Vice Presidente po natin na ilang beses nag-meltdown to the extent na magbabanta pang ipapatay ang ating Pangulo, ang ating unang ginang at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Pangatlo, kitang-kita naman natin sa pananalita ni Pangulo kung paano siya napakaayos mag-deliver ng kanyang mga salita, kung paano niya na ipapakita na siya isang statesman, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Kaya yung mga manifestasyon na yan sa pamamagitan ng aksyon at salita ni Pangulong Bongbong Marcos ay dinidispute na siya po ay isang drug addict. Pero syempre, pinag-usapan natin na assuming for the sake of arguments, malabo pa rin talaga ang mga ganyang naratibo na magamit laban sa kanya sa kasalukuyan. Pero ito ang pinakamahalaga dito yung observation itong si Mr. Tayaw. Ang naratibo na pinakalat ni Rodrigo Duterte, inamplify ng mga Duterte supporters at ngayon in-enhance ni Amy Marcos ay pumapabor sa naratibo po ng China. Bakit? Simple lang ang dahilan. Kapag ka naalis si Pangulong Bongbong Marcos, mawawala ang tinik sa China. Kasi tinik talaga si Pangulo sa mga kagustuhan ng China, particular sa South China Sea. Nitong nakaraang administrasyon, napakagaang ng kanilang pakiramdam sapagkat mistulang walang balakid mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kung ano ang gusto ng China, nagagawa nila dahil tuta ng China si Rodrigo Duterte. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. And let me just put was this an end to and I hope it can put an end. Alam mo, script talaga yung sinusunod ng mga DDS umpis pa lang pinaparatangan na nila ang Pangulo na gumagamit ng droga. Hindi pinapansin. So, kumambute sila, corruption yung hinanap nilang issue, sinakyan nila itong issue ng corruption. No? Hindi pa din nag-stick. No? Actually, kung hindi pa nag-bombshell ang presidente nung SONA, hindi naman magdidikit yung corruption pero sila nagsimula nung akusasyon ng corruption nag-backfire sa kanila. No? Kasi for obvious reasons, lalo na nung iniimbestigahan itong mga corruption na to, much of what transpired have been traced in the previous administration. So, pagka sinasabi nilang marumi itong gobyernong to at malinis yung nakaraang gobyerno, parang hindi ka ba nanginginig dyan sa pinagsasabi mo? So, hindi nag-work yung corruption, but bumalik sila ngayon sa droga na hindi na nila natandaan na matagal na itong issue ng droga na ito. Huling-huli, kung talagang nagdodroga ang Pangulo, makikita mo naman sa pananalita ng Pangulo. Makikita mo sa galaw ng Pangulo. I don't know, but I've seen so many people who are actually with this drug. Alam niyo, siguro pagdating sa punto na ito, meron akong moral ascendancy para magsalita. I've been teaching drug education and vice control for almost a decade. Since ako yung naging criminologist, at lalong-lalo na nag-focus ako sa review ng mga nangangarap na maging criminologist. At napakasimple lang naman Merong mga changes sa isang tao na gumagamit ng illegal na droga. Padaliin natin kasi pag tinuro ko sa inyo to, it took 8 hours para matapos ang subject na yon, para maituro lamang sa mga mag-aaral ng criminology. Padaliin natin. Yung mga changes na ito, behavioral, physiological. Dalawa na lang ang pag-usapan natin. Physiological, walang addict nalulong sa droga ang maayos ang itsura. Nakakapangit ang paggamit ng illegal na droga. Kaya pag nakakita ka ng taong pumapangit, maghinala ka. Baka ito ay gumagamit ng illegal na droga. Bakit? Maraming uri ng illegal drugs. Pero ang pharmacological effect niyan, nahahati sa iba't ibang kategorya. Merong depressant. Ibig sabihin, it lowers the functions of the central nervous system. Magiging malumanay, magiging wala kang gana sa mga pagkakataon na ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. No, may mga pacifying effect, yung mga hallucinogenic, mga
mga depressant drugs. Pero ang pinaka katangian ng ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos katulad po ng cocaine, ang pharmacological effect po nito ay stimulant, meaning hyper ka. It increases or speed up the process of the central nervous system. Lagi kang gising. Napaka-hyper mo. Energetic ka lagi. Kaya ang tendency, di ka makatulog. Sa tingin nyo ba mga tol, other than ang factor ng pagiging busy ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nakakatulog si PBBM? Kitang-kita naman natin sa kanyang itsura na nakakatulog ito ng maayos. Hindi ito katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na 10 oras na ng gabi, gising pa. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi tayo nagkakamali, dahil hindi naman natin siya every now and then nakakasama at nakikita, pero malamang sa malamang, alas 10 o alas 11 ng gabi, tulog na to. Kasi ang aga nitong gumigising. Common sa ating Pangulo na gising na ng alas 5 ng umaga, nagbabasa na ng mga balita, at higit sa lahat, nag-e-exercise, nagpapalakas. Kaya yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi itsura ng adik, hindi pumapangit, no? Hindi nanghihina. Sino ba yung pumangit? Halos tumabingi ang muka. Sino ba yun ang hina kinalaunan? Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Yung nakakulong sa Hague, Netherlands. Yun ay pagpapatunay lamang na nagmanifest na sa kanya yung pag-amin niya ng paggamit ng marijuana at pag-abuso sa fentanyl. Behavioral. Dalawa lang ang pinag-uusapan natin dito sa napakaraming factors. Pero dalawa lang. Behavior. Meron bang adik na napakamalumanay? Meron bang adik na napakapasensyoso na hindi nagagalit? Ang adik bayolente. Ang adik hindi kontrolado ang emosyon. Kadalasan, hindi kayang kontrolen ang mga sinasabi. Yun lang. Kaya pag naniwala kang gumagamit ng illegal na droga, si Pangulong Bongbong Marcos, tanga ka. Idagdag pa natin ito. Alam naman ng lahat, o public knowledge ito, na si Pangulong Bongbong Marcos, out of his concern sa kanyang ama, ay nag-donate ng kanyang kidney. Ibig sabihin, since 80s, lumipas ang dekada, iisa ang kidney ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang addict, tingin mo tatagal ang buhay kung iisa lang ang kidney? Lalamunin ang sistema mo no? Sisirain ang internal organs mo, yung mga toxic na mga laman ng illegal na droga, mape-pressure ang kidney mo para linisin ito sa katawan mo. Hindi ka tatagal. Ngayon, ang age ni Pangulong Bongbong Marcos, 68 years old. Napakalakas, bumubuhat pa ng kalahating kaban o isang sako, 25 kilos na bigas. Nag-gym pa. Tapos sasabihin nila, adik si Pangulong Bongbong Marcos. Yung nagsasalita dito sa stage na ito, mukhang mas adik no? Tingnan nyo naman ang itsura. Tuloy po natin ang pakikinig kay Mr. Tayaw. Addicts, so to speak. And you can very well say in the what's this, physical appearance of the person who's a user, who's an addict, and even in the behavior, take note yung health ng isang tao. Kung sa edad ng Pangulo at gumagana pa ng maayos yung mga piyesa niya, ibig sabihin that there's nothing wrong with him. Now, you mentioned another thing, foreign impact. I don't think it will have any foreign impact. Albeit, I will hazard to say na merong foreign interest dito. Kasi lagi ko lang ini-explain yan, and our firm has been really monitoring this. No, this is vintage playbook as far as ito na masakit na katotohanan ngayon, no? Na maraming mga Pilipino ang nauuto, pero sa mga naratibo na ito, nakikialam na mistula ang China. At mukhang totoo itong analysis ni Mr. Tayaw dito. In fact, magtataka kayo, paano nasusustain ng mga Duterte supporters ang gastos sa kanilang mga kaliwat kanang protesta kung walang pumupondo sa kanila? Sino naman ang tangang Pilipino kahit mayaman ka na pupondohan mo kung wala kang interest na maaaring kapalit nito? Perhaps si Chavit Singson, baka pondohan yan. Kasi alam nyo naman, kumakaharap si Chavit Singson ngayon ng mga legal na problema, pero hindi pa rin ganoon kayaman si Chavit Singson para masustain ang napakatagal ng pagtatangka ng Duterte supporters para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit bilyonaryo ka siguro, hindi sasapat ang araw-araw na paggastos. Pero kung China ang popondo dito, kahit abutin ito ng 2028, kayang-kaya yan ng China. Modern warfare is concerned. Hindi naman tutukan ng gera ngayon Nagsisimula yan sa disinformation, no? At matagal na namin sinasabi to, it's a good thing that this time, siguro hindi na maiiwasan tingnan ng mga otoridad na tingnan talaga itong foreign interference na ito. Because whether we like it or not, it's already glaring. Saka nakapita mga ekpon pa ng mga atin, no? Tapos talagang fleet of buses
no, coming from different areas, no, to orchestrate this kind of rally. And I will even specify it already. This is very much a playbook of our good friend China, no, which is also used in other countries, and we have already reports to verify this playbook, so to speak. So, for context and for our viewers, you're talking about yung rally sa EDSA done with UPI, done by the UPI, na ngayon merong issue po sa kanila na foreign funded yung kanilang naging rally doon, which is right now dininay naman po ni General Pokis. You're talking about that, right? Yeah, you could. Siyempre, sino naman ang aamin na sila'y funded ng China? Kumbaga, magnanakaw, hindi aamin na siya'y nagnanakaw. Say that is one of those possible possible activities and organizations funded by foreign entities, no, by China, to be more specific. Pero alam mo, more than the rallies, no, nagsisimula nga yan sa disinformation, no. Actually, dapat tingnan ng gobyerno yung mga pages na nagpapakalat ng napakaraming fake news. No, hindi naman nito lang nagsimula yan, no. So hindi lang ngayon lang nagsimula yan, Angelo, no, matagal na. Right. Bago pa mag-eleksyon, grabe na, no, yung mga nagpapalabas ng grabe ang gulo sa Pilipinas. Yun yung una nilang playbook, Yes. Meron, di ba, nakwento ko nga din dito sa programa ninyo na meron kaming tinignan na video na di umano, grabe na yung law and order. This was I think 2 months before the midterm election. Pinalalabas nila na grabe na yung gulo, na merong pa. Yung mga observation na binabanggit ni Mr. Tayaw, ako, nag-agree ako dito, no? Ang dami talagang mga pinondohan ng China, I believe na mga kapwa natin Pilipino para isulong ang naratibo nila. Guluhin ang kaisipan ng mga kapwa natin Pilipino sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga maling impormasyon, magpakalat ng mga impormasyon na mag-create ng further division sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi, simple lang naman mga tol, di ba, may kasabihan na kung merong pagkakaisa, merong kalakasan. Pero kung gusto mong gibain ang isang matatag, partikular na republika, unahin mo lamang yung pagkakaisa na sirain. Diba? To divide and conquer, known talaga yan sa ating sa kasaysayan. Nakadalasan ang ikinababagsak ng isang matatag na estado ay ang pagkakahati-hati ng mga mamamayan nito. At ganun, perhaps ang ginagawa, partikular nitong China sa ating bansa. Sila ay nag-e-employ ng mga bayarang trolls, masakit mga kapwa natin Pilipino na nagpapabayad para lamang lituhin ang naratibo, magpakalat ng mga kasinungaling at maling impormasyon sa publiko na papabor para sa naratibo ng China. Kapag ka nawala kasi si Pangulong Bongbong Marcos, napakasimple, napakadali para sa kanila na isulong ang interest nila, partikular sa South China Sea. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa 900 plus na manonood natin from Facebook. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.